junglers kesa assassins. At medyo sour taste yun sa aking bibig na sabihin kasi gusto ko syempre makita na mag-land sila to, bakbakan. But I think pa-prioritize pa rin dito yung Fredrin at Baksha. Ang siguro outlier dito yung Joy. I don't think na yung Echo ibibigay yung Joy basta-basta pero sila kasi nasa first pick. So baka magpaunahan yung mga teams dun sa Joy. Bakit nga ba napakalakas ng Joy ngayon? Actual question. Dahil parang yung ang tagal natin hindi nakita yung Joy. Then suddenly parang priority na ulit. Flex kasi pwede mo siyang i-jungle na ngayon. Dahil nga dun sa kanilang custom emblem, pwede mo siyang gawing XP. Pero I think mas gamit siya sa jungle. At walang hero na nakakababad sa mga objectives kapag may Joy na kalaban. Dahil yung ang sakit kasi ng electrifying beats and it does take a lot of practice, no? So yun yung mga micro-intensive talaga ng mga heroes dahil kung magkamali ka lang ng rhythm, ang laking dagok yun sa bawas na pwede mong mailagay. Pero patapos na ang ating first banning phase. Once again, it's red side for Blacklist International, blue side ang Echo. Makikita natin na may first pick ang Echo maya-maya lamang at Fredrin ay tatanggalin din ng Blacklist. Dalawa sa mga junglers na nabanggit natin kanina ay tatanggalin sa larong ito. So sino lang na natira if ever? Pili ko, knowing na naban na tong dalawa, iba yung kukuha niya. Wow, Valentina agad. Actually kasi diba pag may ibang heroes na open, wala, Kaja, pero hindi na rin masyadong pinoprioritize sila Kaja, no? Not like before. Ito kasi kailangan mo ng combo with Kaja. Pero actually, pwede sila yung Blacklist, pwede sila mag-back siya ngayon, tsaka Kaja, in fact. Or the Joy that we mentioned. Tatlong heroes agad na top notch at nasa taas ng mga tier list yan, panigurado. Personally, para sa akin, ang magandang kunin dito ng Blacklist is si Joy dahil na-flex nga nila yun. Very strong hero. Tapos pati yung Kaja para na-eliminate agad nila yung counter doon sa may Joy. Although nag-exist pa yung Franco, Kaja plus the Joy combo is very strong in the early stages. Tsaka ang laking dagdag din sa damage or magic damage, yung tinatanggal na magic defense ng isang Kaja. And ayan na nga, Kaja and Joy agad-agad na ipipick ng Blacklist International for their first 2 picks of the game. Sa tingin mo ay tournament Edward pick na ba to? Hindi pa. Yun yung magic doon Parang hindi ko pa nakikita si Sensui though na nag-joy. Pero yun yung beauty doon Nasa bagong team kasi siya. Pwedeng na-amplify palalo yung hero pool niya. Kasi hindi, gana yan. Gamitin mo yung Joy. So, lalo-lalo na flex yung Joy. So, hindi pa rin natin alam until magkaroon pa ng ibang heroes. And look at this. 2 physical damage dealers. Ilalock in ng Echo. That's a lot of physical damage burst na manggagaling sa Pakito. At pati na rin itong Bruno na sa tingin ko ay talagang umaangat ngayon sa gold lane meta. Parang ito na nga yung binaban pa minsan yung makabagong 1-1 ng season na to. Napakalakas kasi no kanyang damage. And of course, kapag yung Joy ay pumunta dun sa may Bruno, kaya niyang i-eliminate dun sa akin. Kailangan niya lang isang lockdown. Maybe yung Franco kukunin later on o kaya yung Cho. Mga choices para kay JP. Alam naman natin si JP, signature hero na niyan. At mukhang pinipigyan na agad nila maging malakas dito si Oheb. Kasi kung papansinin natin, itong Bruno, malakas siya sa lane. Tapos itong Pakito, anti-marksman talaga to. So, pinupuruan nila agad. Kumaga, ini-exert dito ng effort ng Echo. Okay, Oheb, hindi ka magkakaroon ng magandang laban. And alam naman kasi natin na si Oheb, historically speaking, pagka nabigyan ng magandang laning, ay talagang nagkakaroon ng napakaganda na late game performance. And hihintayin natin kung ganun pa rin ba ang performance ng Filipino sniper after a long rest from MPL Philippines. Ito na nga yung comeback, ang prinsipe, ika nga, ng Blacklist International. May halong giggle to, of course, kasi taga niya din inantay na makapaglaro. So talaga inaabangan natin kung ano yung gagamit niya ng hero dito. Pero gusto ko lang sabihin, ang ganda first 3 picks ng parang killing potential ng Blacklist dito. Kasi usually, di ba, nasanay tayo sa kanila more on sustain, pero dito talagang gusto nila na kill after kill, having this Kaja and Kadita for their lineup. Pero maganda din yung ban nila dito, which is Kufra. Kasi ang tapat mo nga naman sa single target is yung pang AOE crowd control. Kailangan i-consider yung Cho o kaya Franco dito para sa side ng Echo. Unfortunately for Blacklist, isa lang yung mababan nila dun sa dalawang heroes na yun. At bakit ko tinake out yung 2 heroes na yun? First, Cho, JP Special, at pang-lockdown nga siya dun sa Joy. Pero even harder lockdown sa Joy is, traditionally speaking, yung Franco. Yun yung counter talaga dun sa may Joy. So, baka mas i-consider ng Blacklist na ibigay na lang yung Cho. Okay, sige JP, gamitin mo yan, but we ban the Franco. Yung wala kasi talagang takas kapag Franco o Kaja ang usapan. Pero mukhang mas okay sa kanila ang Franco. Depende na lang kung kukunin din dito. I'm not quite sure kung nakaka-cancel nga ba ng isang Mincetar Ultimate ang dashes ng isang Joy. Should be. Dapat kasi movement naman. Pero yun nga, meron kasing maliit na invulnerable
vulnerable window, no? Yes. Sa crowd control ng isang Joy. Pero napakaliit lang nun. Kailangan talaga ng timing. Ito na ang second picking phase ng game number 1. Ano kayang idadagdag dito ng Blacklist International? Marksman na kaya ang kukunin nila? Oy, surprise pa din. Ayan. Kasi nga naman, nakafocus kasi sa heroes ni Oheb yung mga pinik ng Echo. So why not hindi muna natin ibibigay. So Yep. Baksha is very good para sa side ng Blacklist International. Meron pa silang added vision. Kasi for Baksha kasi since mabilis siyang gumalaw, mas may liberty Yep. yung taga-vision nila na pumunta kahit saan. Franco, feeling ko pwedeng kunin. Although hindi natin pa masyadong nakikita. Parang hindi mo na-attribute typically yung Franco doon kay JP, pero alam natin malakas siya doon. And of course, yung Martis. Alam mo, iniisip ko dito para sa Blacklist, baka mag-Clint sila. Kasi kailangan nila ng Rage versus the Bruno. Isa pa yun, no? Sumisikat na rin ang Oo. Clint ngayon sa gold lane dahil sa napakataas na crit damage and yung siege potential na napakabilis din mag-push. Let's see if it's going to be the Clint for the side of Blacklist International. Kung hindi ang Clint, may iba pa tayong pwedeng makita dito. They can be boring by carry. Carry Joy, di ba? Ay, sorry, carry Kaja na malakas sa burst. Irithel na typically ginagamit din pang team fight kind of lineup. Kaso kasi, hindi ko sure kung maganda ba yung Irithel versus Bruno. Traditionally, Bruno yung mas maganda sa lane na Parang yun. dalawang hit lang minsan pag full item ay umaaray na agad yung Irithel. So pag dumiretso pa siya parang mas mahirap para sa kanya. So taking time, talagang kailangan pag-isipan yung sa may gold lane hero. Magiging mahirap din ang laban na to para kay Oheb. And I think it is going to be the Clint locked in for the side of Blacklist International. As you said, no, Wolf, at least may panakas. Kung sakaling sapakin ng pakito, pwedeng isa lang ang makalusot, makapag-net agad palabas. Yeah. Yun ang ating mga aabangan mamaya lamang. And that's a complete lineup. Makikita nyo ngayon for Blacklist International. Ang ating drafters, Coach Tek-Tak for Echo, Master the Basics for Blacklist International. Alam mo kung iisipin nyo ang lineup dito ng Blacklist International, talagang pagdating sa first blood, mas mataas yung potential for them. Pero depende din sa may irritation ng XP laner. Kasi first blood potential meron din yung Pakito. So very crucial yung magiging initial rotation ng dalawang teams natin. Ano kayang mga prediction ng audience natin? No? Hindi ko alam kung ipapakita ba ngayon, pero panigurado ay isa ito sa mga, ayan, papakita. Ay, secret lang. May Ayan. may Ay, 350. 50. Bakit nga naman hindi? First day natin First day naman. Oo nga naman. Anong Doon tayo date? sa safe. Siyempre, safe talaga. Anong data yung titignan natin kung mag-predict? Pero at least hati-hati, di ba? Hati-hati. Oo. Hindi ka buong season 50-50 yan eh. Buong season 50-50 para wala nang at para sa mga natin dyan mga nanonood sa bahay pati na rin dito sa venue, watch out for the Smart Power prediction dahil at some point in the game may lalabas na poll at meron lang kayo up until the timer runs out to comment your prediction gamit ang hashtag na hashtag SmartPowersMPLS12. Isang lucky commenter who guesses correctly will win a redeemable in-game code. Tandaan, keep an eye out for the poll. At magsisimula na nga ang pinakaunang laban ng MPL Philippines sa Season 12. It's Echo versus Blacklist International. Mukhang standard ang ating start. Magpapatintero ang ating mga roamers. Dediretso lang muna sila pag nagkataon, tsaka more on vision ang kanilang gagawin. So again, for this one, yung mga instant kill is on the side of Blacklist International, having this kalita. Na-miss natin si Haji na makita na naglalaro. Oo nga eh. Parang nostalgic, pero we're here. Yep. Tsaka hindi naman sa parang nalulungkot din ako na nawala si Yue, syempre. Oo. Benched lang ngayon, pero syempre maglalaro din yan in the future. But still nakakamiss na makita si Haji, no? Yep. Gusto ko i-take note na ang napili ditong mode ni Carl TZ ay assassin mode. Nag-capture siya. So, Wow. and of course, yung kanyang kinuha dito yung scaling spray. So, gusto niya maging active talaga in the early stages. Nakita natin sa ISF na yung mga Martis players, hybrid sila kung maglaro. Meron pa nga nagpa-multi-essence at nagka-tank build with the Martis. Pero ang choice ngayon ni Carl TZ is to deal the damage. So parang ang nangyari dito kasi diba pinag-usapan natin kanina for the assassins or pagdating doon sa mas pinabilis ba yung Echo Express, pwede ito yung sagot nila through the changes sa kanilang mga emblem. So abangan, medyo slow start muna para sa ating mga kupunan. Sanchi, 3/4 HP, hindi pa naman level 4 ang Valentina, pero si Sensui ngayon ay tatangke ng mga konting bawas lamang. This is just the first turtle of the game, pero hindi na lang pala just yan dahil sa mga recent updates ay napaka-importante na pala ng pinakaunang pagong ng laro na to. Kaya ito yung tunay na patintero. Ito yung tunay na minigame
dito sa Cartesia at Sensui. Pagalingan ng instincts. Speaking of instincts, nakapwesto ng ating mga players dito sa Turtle Objective. Si Sensui ay tatalon lang doon. Sanford merong hook. Kakagatin ba? Pero merong sumpok na gagawin doon. First blood. Pumunta agad kay Cartesia. At pwede diretso yung dalawang decimate. Double kill agad. At yung Turtle sa kanila pa mapupunta. At ito na nga ang katakot-takot na snowball potential ng isang Martis sa kamay pa ni Carla Dizzy. Pero mukhang nakaganti naman ng isa ang Blacklist International with a pick-up on JP. This is still a win for Echo in the early game. Gusto ko i-bring up yung macro na nakita natin mula dun sa Echo. Hinawakan muna ni Cartesia at hindi niya dinamage yung Turtle. Paagawan lang sila. Ang hinintay nila is magkaroon ng ultimate dun si Sanji nag level 4. Kung papansin mo, para silang mga superhero nung naglanding na may nahook doon si JP, tapos may nahatak naman siya gamit yung kinope niyang ultimate mula doon kay Renny J. So, biglang nawalan ng dalawang heroes. Ineffective para sa Blacklist kasi meron silang hard lockdown agad. So, kudos dun sa pagpapa-level 4 nila kay Sanji. And, Talagang inantay. talagang Echo ngayon, no, lamang na agad ng 1.5k gold lead. At yung Turtle ay isang minuto pa naman bago lumabas. Right now though, ang tingnan natin ay Blacklist International. Ano bang kailangan nilang hanapin dito? Dahil mukhang medyo nalugi sila sa Valentina pick in that early team fight. Alam mo, pagdating dito, kailangan lang nilang aalagaan din si Oheb. Pero wait lang, Oh! meron na pagkakuha doon. Ito na yata inaantay, nabawi ng Blacklist International. Pero takal bago namatay. Si Cartesia pa nga makakakuha ng kill. Pero may sakatan naman dito. Si Sensui, double kill for the Martis. Grabe na yung Martis. Ito na nga ang snowball na pinag-uusapan natin. 4-0 for the two-time world champion Wolf. Paano mapigilan ang mga ganitong klaseng Martis? Kailangan nilang i-combo yung burst nila with Kaja. Although, di ba, sabi natin, maganda yung Kaja plus the Joy. Pero nung naging choice pa nila is the backshot, biglang wala silang early game burst damage. Hintay pa nila si Oheb. Malayo din si Oheb, hindi sila makapag-burst. Oh, speaking of Oheb, parang delikado yata si Oheb din sa may top lane dahil merong tatlong players. Pero tatlo din naman para side ng Blacklist International. At aalis na lang muna ang taas ng disiplina ng ating dalawang koponan. Grabe yung gold lane duel na yun. Akala ko lamang na talaga si Benny Cutie pero nakaganti pa si Oheb. Tapos nag-flicker pa. So that would be very crucial. Yep. Dahil magkakaroon tayo ng turtle fight at walang flicker ang Filipino sniper. Ang tanong dito is kung sasama, hindi sasama si Oheb sa team fight natin. So ngayon medyo tahimik lang muna ang pagkuha ng Turtle. Nakapwesto ngayon, 4 na players ng Echo at hindi na rin yata i-contest ng Blacklist as Echo secures the second Turtle. Nakikita natin yung value ng dalawang supports dito mula dun sa Echo. Specifically yung Franco, dahil nagiging threat talaga siya. Kumunat siya. Dung mga unang fights na nakita natin na meron siyang madaming assist, 4 assists, nagkaroon siya ng enough na goal para kumunat siya at this point. Tapos, etong si Sanji, always a threat dahil nakopya niya yung ultimate ni Renny J. At gusto ko rin lang abangan dito no, kung ano nga ba ang maiaambag na damage ng isang Vengeance sa Joy. Mamaya lamang kapag bumanat-banat na ang Bruno o kahit ang Martis na rin. But right now, it's still Echo holding the lead. At mukhang hahawakan nila yun hanggang ma-shutdown dito si Cartesia. Ang tanong, hahayaan ba ng Echo yun? Dahil mukhang tuloy-tuloy lang ang Echo Express. Parang kung titignan mo yung galaw ng dalawang teams natin, nag-aabangan lang din talaga. Nagkataon for Echo, nakakasikir na sila ng kill. At saka yung emblem nga dito ni Cartesia. So with the movement of Blacklist International, alam mo na meron din silang gustong plano. Pero parang hindi pa ito yung perfect time for them. Inaantay pa nila. Pero si Oheb, ginagkat pa nga Daddy JP with that bloody hunt. Kaya naman unstoppable na Cartesia. At mukhang darating na rin dito mga players ng Blacklist International. Mapipilitan na lumayo na lang muna. Ultra fast na pagkakagat doon sa top lane. And grabe yun. Kinagat lang, tas sinaksak ng Martis. Ganun nakasakit si Cartesia, man. Yep. Rapture, tapos burst damage. Wala na magawa dito yung Blacklist International to save Oheb. And kudos to JP. Maximum na range. Speaking of JP, another hook na naman. And Sanji, with parang lumiko, bigla yung lambat. Grabe yun Kakainin lang nakakita na nakokomand niya dito yung hook niya. But of course, yung interaction naman yun mid-animation nung talon doon ni Sensui ay nahuli na siya. That's why naging funky lang yung itsura nung hook na yun. Pero yung commendable sa kanya sa may top lane kung saan yung pagka-flicker in niya kay Oheb na maximize niya yung maliit na range ng Bloody Hunt. So kung papansin mo, hindi talaga super point blank.
pero nahuli pa rin niya doon si Oheb. At kung titignan natin, no, lumobo ang gold lead na meron ng mga Orcas in this 7-minute game. Mag-6,000 na ang kalamangan ng Echo at nahihirapan na talaga ang Blacklist makahanap ng kanilang mga opportunities to burst down members coming in from Echo. In fact, hindi pa tayo nakakakita nung parang nung parang ulti na burst down talaga na 3 silang pumapasok. Oh, parang nauunahan kasi sila pagdating doon sa positioning. Probably inaantay. Kanina nakita natin is MVP to. Pitong MVP pala yung naglalaro dito sa ating game. Pero teka lang, parang meron tayong conceal na nakita kamuntikan na. Konting amba lang muna para sa mga players. Pero makakatore ng isa dito ang Echo. Now, makokontrol talaga ng Echo ang mapa. Pero may ganti naman si Agent Zero doon sa may bandang ibaba. Makakuha ng isang tore ang Blacklist. That's their first objective of this game. At dito kailangan ng Blacklist International at least makapag-create ng space dito si Edward para medyo makabawi dito si Oheb. And actually, itong si Haji. Important din as a mid laner, lalong-lalo na kapag kadita ka na maging source of damage na overwhelming na pwede kang where's the mga heroes. Like for example, si Sanji, pati si Benny Cutie, ang dapat estado ng laro para sa kanila ay lagi silang takot kay Haji. But as it stands, dahil mas maganda yung vision ng Echo, hindi makahanap ng magandang diskarte si Haji. Oy, merong divine judgment na gagawin doon. Meron bang burst ang side ng Blacklist International? Hindi na lang muna dahil makakatakas pa nga dito. Edward's gonna be down. At ang sakit ng mga bola-bola coming in from the pole from Benny Cutie. And 7-2 ang ating score. Ang ganda ng engage pero nagkaroon nata ng miscom sa Angulo Wolf. Hindi tumama yung full damage na inaabangan natin. At ang tumangkin nun is si Sanford, which is the Pakito. Maganda naman na nanalify nila yung XP lane. Pero nakita natin, not enough damage. May extra shields itong isang Pakito. At mukhang naka-atinas na din ata siya. Hindi ko lang entirely sure, pero parang nakita natin yung kulay blue na bilog, which indicates na meron siyang Athena shield. So, hindi siya yung target na gusto mo kung gusto mo mag-burst ng heroes. And yun yung kailangan i-self-correct dito ng Blacklist International. Tsaka parang nung moment tayo, napansin natin for Blacklist International, somehow, na yung kalaban kasi nila nagdikit-dikit bigla. So, parang yung damage nila nahati. Kasi wala talaga silang single target dito na hero. So, kaya din pala, nagkadya din and kadita yung lineup nila. So, tingnan natin kung anong mangyayari dahil meron pa namang mas malalaking objective na pwedeng kuhanin. First Lord of the game is up na rin. Echo ang mauuna around that area. Pakiramdam ko yung gigift na ng Blacklist International dahil madali naman tunawin ang level 1 Lord, but still, a Lord is a Lord at baka makakuha ng inhibitor turret ang Echo dito the moment that they're able to secure this. At libre na nga ata Wolf. This is the first Lord of the game going to Echo. Hindi nila kaya yung speed ni Cartesian. Of course, nalunguan pa ni Benny Cutie. Immediately, papunta sa may gitna yung Echo. Dahil kung papansinin natin, gusto nilang pabilisin yung pag-clean nila ng mapa. Look at the minion wave. Hindi makahanap ng pagfa-farman itong sila Oheb, itong si Haji. Lagi silang magkasama. Lagi silang nag-share ng mga resources, which is not that good. Ang pinaka nakakalabas lang sa kanila dito si Edward. At ang only reason is, Joy kasi siya. So, siya lang yung may karapatan. Parang ito yung mga scenario na hindi magandang kasabi ang hating kapatid din. Mga gantong moment, hindi. Kailangan ko unahin yung sarili ko. Kasi yun yung pinaka-safe. Parang yun na rin lang ang choice ng Blacklist. Now Echo with almost a 10k gold lead marching in. May Lord pa doon sa may bandang itaas. Ano kayang pwedeng gawin ng Blacklist dito para makadepensa? For Blacklist, mabilis na kasing clear na minion nila. So, probably ganun lang din naman yung gagawin. At pwede din nakuhanin muna si Sensui Lord, palilikuin. Pero tinan natin, meron ba hook? Okay, medyo wala tatama doon. Pero sa may top lane natin, meron din conceal si Renegade at successfully madedepensa na ito. Tila na sinasabi natin, sakto Oheb ay makakakuha ng kill. Ito na inaantay nilang pa isa-isa at makakadepensa pa nga. Torres sa top lane, unti-untiin ng Echo successfully masisira nila. At after nyan ay aalis na sila. One inhibitor down for Echo. Nakaisa naman ng Blacklist International, a crucial conceal play mula kay Renegade. But still, mission successful para sa Echo, makaisa ng inhibitor turret. Exactly. Dahil yung first Lord tapos nakakuha ka ng isang inhibitor turret, sobrang saya mo dun sa pangyayari na yun. And we can expect na yung Echo, control nila yung mapa afterwards. 80 seconds before the next Lord. At yung Lord na yan, meron na nung tinatawag na turret clash. Which is the reason namin nalaman. Palaban na siya. Palaban na siya. Yun yung pangalan? Oh, turret clash. Exactly. Wow. Ngayon ko lang din nalaman. Thank you so much sa Nagawa-gawa info. din lang ako ng pangalan. Sabi ko, turret blessing. Turret pwede. blessing. Ito pala turret Minsan clash.
talon lang eh. Talon. May talon na. Tumalon na, no? Tama. Ay, hindi, yun yung si Lord. Yung Ah, ano. si Lord. Ah, yun. Ano yung pumuputok yung Tore? Anong parang pangalan? divine something defense eh. Wow. Meron na. Grabe ka talaga, idol. Ay, Kaya that is a wolf for you guys. iba. Hintayin natin yun maya-maya. Pero hindi pa kasi yun activated ngayon. Kaya naging madali para sa side ng Echo makapag-push doon sa may batang itaas. Naku po. Hindi tatama ang knockout punch. Pero JP nag-aarap ng flicker kaga! Napakagandang kagat naman yan. Edward, na kanila makukuha. Tapos mabibilitan na lumayo. Ay, Yung mga ay. nakatakas, nakauwi. So buhay pa rin ang mga players at pwede pang dumepensa ang Blacklist International. Pero sabi nila Echo, parang more on pressure lang ang kanilang ibibigay. Yun yung parang pinagpawisan ka na yun sa mga movie. Oo. Yung tumaan yung papatay sa'yo. Tapos nakahinga ka pa, nakapagtago ka sa locker. Ay, locker. Tama. Tama, laging sa mga horror movies. But I think si Sanford, baka naka-advance yung kanyang camera doon. Minsan yun yung nangyari. Kaya hindi niya nakita. Pero syempre, Mark, sobrang saya na nakataka siya doon. But overall, Blacklist International, hindi ganun kaganda. Nakikita na natin na hindi na ganun kakunat. Ito si Edward, madali na siyang i-burst. And we did say na baka iba na lang yung Franco para mas maganda yung, yun kasi talagang hard counter dun sa Joy. But they opted to ban yung Cho. At na, pinuproof ni JP na hindi lang Cho yung kanyang signature hero. Napakaganda na performance siya with this Franco. Hindi lang pala pansipa. Pati rin yung Pangkain din. pangkain din. Pangbingwit. Ay, pero medyo delikado dito. Speak of bingwit, mukhang meron tayong mabibingwit. Ginamit yung flicker, hinahabol. Dito si Rene J. Meron din naman time ang Echo, Cyclone Icon, C. Lahat ng gagamitin, kakapitan. At ang ibon ay lilipad pa rin. Okay, Ayan na. eto na. 2 seconds. Sanford, masasalisihan na naman. Rene J is alive! Kabuntikan na, nakatakas na. 2 beses nang nasalisihan si Sanford, pero 10,000 pa rin ang lamang ng Echo. It's gonna take more than that for Blacklist to come back from this game. Isang malupit na depensa. Gusto ko lang Yan ang kailangan nilang gawin. Gusto ko lang sabihin, sobrang intense na laban Sobrang natin. intense. Importante lahat, pati pag-TP, Pag-TP. inaabangan natin. The most intense TP of all time. Kasi 4-5 yung humahabol sa'yo. Talaga importante. Speaking of importante, Naku, meron namang hook para dito kay JP. Si Sensi yung magiging target nila. Ginamit ang Aray! Ground of the World. Tapos sarado mo pa with a decimate. Pero may bawi na din naman. Si Haji, the KDA machine, tries to defend their face. Pero sabi dito, ni Edward, papasok lang din with those electrifying beats. At ginamit na rin. Ay, ayun, ayun Pero may lang! bawi, dumedepensa pa rin. Pero Base sorry, mapupunta sa Echo. This winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. It's going to be Echo taking game number 1 with a dominant 10K gold lead. Naging maganda man ang mga plays ng Blacklist International sa bandang dulo. Naging too late na. Yes,